yung napag-usapan natin earlier na yung mga dahilan kung bakit tayo ay miserable. Ngunit ano nga ba yung nakasaad sa Biblia? So, ah unang-una, tayo daw ay patay sa kasalanan. So, man is dead on sin. So, sabi nga dito sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. So, sa verse 1 na tayo. As for you, you were dead in your transgressions and sins. So, dahil daw sa mga transgressions natin, sa mga sins natin, we are considered biblically dead. So, bigyan pa natin ng mas malalim na kahulugan. Okay? So, makikita dito sa Colossians chapter 1 verse 21 na sabi dito, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. So, it's because daw na sa ating mga evil behavior, we are alienated from God. Okay? So, we are dead and alienated from God. So, kayo ba? Ano ba yung sasabi nila? Dahil siguro, kaaway natin si God, no? Doon nga sa sinabi mo na Colossians 1:21, once you were alienated from God and were enemies in your mind because of your evil nature. So, parang sinasabi nga doon, kaaway tayo ni Lord, diba? Kasi nga, masama tayo tapos si Lord, holy siya. Diba? Saka yung sa pinakauli, yung evil behavior. So, ano ba evil behavior? Di ba? Kasalanan. Di ba? Sin. Frustration. It all boils down dun sa... May naiisip pa akong isang verse yung Isaiah 59:1-2, nakasabi doon surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Ayun nga, no? So, parang sinasabi doon na hindi tayo kaya iligtas ni Lord, no? Pero dahil nga sa kasalanan, parang may breach na, no? May gap na parang hindi tayo makita ni Lord. Parang natandaan ko yun dun sa Faith and Atapan, yung parang tinatanong niya, ba't kayo nagkatawag? Pero kasi nga, dahil na may masama sila yun. Nagdagdag ako dun. Yun yung yung sinabi din doon na God hid his face. Parang hindi na tayo marinig. Pero yun yung nasa isip ng mga tao na prayer. Diba? Kasi hindi sila narinig. Parang hindi tayo naririnig ni God, no? Kasi separated nga tayo. So, pag nag-pray tayo, hindi tayo narinig. So, overall, yun yung mga reasons kung bakit we are declared biblically blessed. Ay dahil sa mga sins and transgression natin. And dako naman tayo sa iba pang rason kung bakit miserable yung buhay natin. So, dito naman tayo, sabi dito, man is enslaved. So, makikita natin to sa verse 2. In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit, who is now at work in those who are disobedient. Verse 3, all of us who lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following his desires and thoughts. So, tayo daw ay namumuhay, no? Sa kasalanan. Okay? And then, Parang aligin tayo, no? So, bakit nga ba, no? So, ano ba unang ginagawa mo pag-isip? Sasabihin ko na din, cellphone, kung meron man tayo gusto, ina-update natin, o kaya nag-FB na lang agad tayo, di ba? So, merong supporting verse ako dyan Romans 3:9-12. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles are alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. So, walang righteous, no? Kahit isa.
So, yung romance din, sinulat din ni Paul yun eh. So, parang sinasabi niya na din na hindi rin siya righteous. So, grabe yun, no? Apostle na siya, pero sinasabi niya walang righteous kahit isa, kahit yung sarili niya. Right siya. Then, verse 11, there is no one who understands, no one who seeks God. So, walang naghahanap sa Kanya. Kasi nga, hindi natin maintindihan eh. Paano natin hahanapin yung something na hindi natin maintindihan? So, yung last verse, all have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good. Naman. So, parang iningit niya nga nun. Walang gumagawa ng tama kahit isa. So, So, wala talagang nakarating sa sa pamantayan ni Lord. Kumbaga, parang sa standard no, parang sa magawa ng parang kanya, parang hindi nila makapasa sa standard. Ikaw, ano to? Saka sabi dito sa verse 10, di ba? There is no one righteous na even one. So, yun yung isa sa naging reason kung bakit na-enslave tayo, no? Pansinin natin every day na without guidance from God, without guidance from the scriptures, parang palala na palala yung, parang nagiging kasalanan natin or yung mga evil behaviors na nagagawa natin. Diba? So, yun. So, ayun yung mga points na yun. Yeah, Yun lang yung nagpapatunay na we are enslaved. Ano, may mga ibang points pa ba kayo kung bakit enslave ang tao, no? Yun, sa Romans din, 7:18-19. Sabi doon, I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I don't not want to do this, I keep on doing. Okay, so, sabi din doon, no, na, yun nga, walang mabuti natin. Kasi nature na natin ng sin. take Yun, note diba? Take note. Desire. Mm-mm. Dinidesire natin na gumawa ng mabuti. Pero, Parang gusto natin gumawa ng mabuti. Pero hindi natin magawa eh. Kasi dahil nga evil tayo. evil yung ginagawa Yun nga, natin. nature naman natin siya. Desire Oo. natin in nature. So, ikaw kaya ganun mga So, yun, totoo naman talaga na ako personally, di ba? Kahit kayo rin naman siguro, di ba? Meron kayong urge na gawin yung tama. But, ayun nga, meron pa rin part sa atin na parang hindi natin magawa. And we often do evil things. It's because of our sinful nature. Oo. So, Tsaka, yun. dumagdag na rin doon yung, yung worldly things around us. Then yung, temptations na rin. So, dako naman tayo sa ibang sa pang point. So, Para sa akin, man is object of God's wrath, no? Dun sa verse 3, all of us live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. So, when you go, grabe yun. Kasi, parang sinasabi ni Lord doon, lahat tayo, nabubuhay tayo kasama nila. Buong mundo talaga, like the rest, dapat, galit talaga si Lord sa atin, di ba? So, ano nga ba yung mga supporting verses doon na naiisip ko? Para sa akin, Habakkuk 1:12-13. Oh Lord, are you not from everlasting, my God, my Holy One? We will not die. Oh Lord, you have appointed them to execute judgment. O Rob, you have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. So, ayun nga, no, I want to focus on dun sa verse 13 na, your eyes are too pure to look on evil. Hindi mo matotolerate yung masama. So, as we discuss na dun sa mga dalawang points natin, evil talaga tayo. So, parang, dun din, di talaga tayo matingnan ni Lord kasi ayaw niya nga sa evil. Diba? Parang may point din siya dun sa isa pa nating point yung surely God's hand is not too short to save, diba? So, saka ito isipin yun. For example, yung color. Hindi natin pwedeng
talagang may boundary yung white and black. Hindi siya pwedeng Mag-merge. Oh. So, pwede natin ihalin tulad din yung sin and righteousness. So, parang nagkakaroon ng barrier talaga. That's why God cannot tolerate. Minsan meron ding ibang form si Satan na parang nag-execute siya ng judgment, di ba? Yung, I forgot kung ano yun, pero merong time na bumaliktad niya sila yung Israel, especially pagkatapos ni Solomon. Tapos, pinabigay ni Lord talaga yung Israel sa ibang mga empire, sa mga dynasty, di ba? O parang pinamigay talaga ni Lord, parang Sa galit niya, judgment niya, sa galit judgment niya. Ayun. Talagang nainis si Lord. Exile. Matig. And then, meron pa dito sa Psalms chapter 5, verse 4 to 6, sabi dito, "You're not a God who takes pleasure in evil. With you, the wicked cannot dwell. The arrogant cannot stand in your presence. You make all do wrong. You destroy those who tell lies. Bloodthirsty and deceitful men, the Lord abhors." So, nagpapatunay lang dito na hindi talaga na matotolerate ni Lord yung wickedness, yung kung ano man, any forms ng kasalanan, which is, yun yung nasa sa atin. So, that's why God's wrath is surely upon us. Kasi, tingnan mo, grabe yun. Dahil sa kanya, yung wicked hindi tayo makakapag-fail. Tapos, grabe yung yung word na hate. Kasi ang bigat doon yung hate na talaga. So, Hindi, dun sa hindi tayo yung thinker. Yung sin natin, yung Oo. natures, yung sinful nature natin. Oo. Doon siya nang gagalayin sa pinagagawa natin. Kasi tumuputok yung galit ni Lord sa mga ginagawa talaga natin. Minsan sa everyday life natin, nakikita rin natin yan pag nakakalimot tayo. O kaya pag hindi tayo nakakapag-pray or malayo tayo kay Lord. Yung bang sa Christian life natin may mga instances na yung parang hindi tayo Christian. Kasi, siyempre, araw-araw, may fellowship tayo sa world, sa school, sa work. Kaya, yun, tama na. Parang hindi mo talaga maiwasan no? So, Tsaka sabi rin dito sa Romans chapter 5, chapter 2, verse 5 to 9. "But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath." So, highlight ko lang din dito sa verse 5, which is na-mention dyan kung gaano ka-stubborn and we have an unrepentant heart. Kumbaga, parang mas ginugusto pa natin talaga na lumala yung kasalanan natin sa halip na talikuran natin. So, parang ganyan talaga yung nature ng tao. Kasi dyan, kasi, nasa content natin. Kaya, yun, nagiging pasaway tayo kay Lord. Kasi, yun nga, diba, yun nga, mag-aaral tayo, diba? Tapos, may mag-notice mo lang na, tayo. Syempre, gusto din natin yan, kasi na-entertain tayo. Dapat Doon tayo, socialize oo. no? Tama. Nakakapagsama tayo sa mga makamundo nila. Oo. Tamang-tama lang na. Kaya lang, lahat ng sobra, hindi lang. So, yung isa pang point is, man is alienated from God from verses 11 to 12. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth, so tayo yun, no? Yung mga hindi kasama sa Israel are called uncircumcised, but those who call themselves the circumcision that done in the body by the hands of men. Remember that at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise. So, isipin mo yun, no? Na tayong Gentiles, dapat hindi talaga tayo ililigtas ni Lord kasi dun sa last na part dun sinabi,
Hindi tayo party ng promise eh. Hindi tayo party ng Israel dapat eh. Hindi tayo dapat, dapat maligtas. Pero sinama tayo, no? Mm. Tapos, syempre, as man, generally, simple tayo, tas, syempre, cut off tayo kay Christ, which is, meaning, kung cut off tayo kay Christ because Christ is the Savior and Deliverer, walang ayun yung, Wala tayo. wala tayong Savior tas Deliverer, di ba? Tapos, Gentiles, mostly excluded tayo sa promise sa Israel, no? Yung covenant with God and yung unique na blessing niya and yung protection, di ba? Kay Lord. So, kasi pag tinignan mo din sa Bible, grabe yung pagmamahal ni Lord na rin sa Israel. Isipin mo yun. Yung nung pinaalis sila sa Egypt, no? Si Lord talaga nag-provide ng mga miracles para sa kanila. Kumbaga yung, parang sa pag may kilala tayong politician na sabihin lang natin yung pangalan niya, gano'n. Sasagot ako niyan eh. Parang wala tayong gano'n kay Lord. So, ayun, sa last point, yung man is lost without hope. So, yun, sabi sa verse 12, yung Ephesians 3 ata yun. Remember that at that time you were separate from Christ. So separate from Christ. Excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise. Without hope and without God in the world. So ayun, parang wala talaga tayong totoong hope kung wala si Lord. Ayan. Kasi yung mga alien, Oo, kasi isipin mo yun, alienated. alienated na tayo kay God. Ibig sabihin, layo tayo sa Kanya, separate tayo sa Kanya. Tapos si God, source siya ng life. So, meaning, wala tayong totoong purpose sa life. Kasi isipin mo yan, yung merong sinasabi nila pag nagmayaman na sila, parang ayun na yung end of the road para sa kanila. Pero, nung yumaman sila, anong nangyari? Mas gusto lang din nila yumaman. Parang wala pa rin purpose sa buhay nila. Kung tingnan mo yung mga bilyonaryo ngayon, sa sobrang na-experience na nila lahat, di ba? Kung ano-ano na yung ginagawa nila, kung ano-ano na pinag-i-invest na nila na bago. Kasi nga, lahat na nagawa na nila eh. Hindi sila kontento dun sa na-achieve na nila. Gusto pa nila, they always something. They always want more, di ba? Ganun din tayo. Sinasabi natin na tayo as a Filipino, di ba? Always nag-design tayo ng more. Hindi lang din sa context ng money. Sabihin na din natin sa context ng pag-aaral. Kahit sabihin mong naka 97 ka na, 98, gusto mo pa rin mag 100 di ba? Kahit sabihin mong, oo, 100 ka sa lahat ng pero nakita mo may someone na mas better sa'yo sa ibang school, di ba? Parang gusto mo, higit ka sila eh. Gusto mo yung, ikaw na yung pagkatapos, di ba? At your own thing. So, ano nga, no? Sa second point din naman, no? Man without acknowledging God and being acknowledged by God has no hope for the for the life after death. So, Diba? So, yun. wala tayong Yung pag-asa. mga hindi nakakilala kay Lord. Diba? Yung mga hindi humingi ng tawad. Mga head Oo. Sila yung mga taong, let's say, walang hope. Diba? Sabi na rin din sa scripture. Kasi, hindi nila alam kung saan tutungo yung soul nila after their death. Diba? Sabi ni Ethan kanina, with all those money, hindi na nila alam kung anong gagawin. And then, sa Let's last say, part naman, di ba? Gaya nga ng sabi ko earlier, like na parang we have no hope, we are miserable kasi napakasimple natin and we cannot save ourselves. Yeah. So, gaano nga ba tayo miserable? I-recap lang natin yung lahat ng things natin. So, patay tayo sa kasalanan. Hindi lang tayo patay, din tayo. Alipin din tayo nito, enslaved. yes. Galit sila sa atin, di ba?
object tayo. Lahat ng galit ni Lord na umuulan sa atin. Hiwalay. Tapos, alienated tayo kagad. Ibig sabihin, wala tayong real na connection sa Kanya. Tapos, dahil doon, ligaw tayo, tapos wala tayong pag-asa. So, parang ngayon nga, no, hindi natin alam po anong gagawin natin sa buhay natin. Tapos, kahit sabihin na natin, oh, ito yung purpose ko. Pero at the end, parang band-aid lang sa malaking suka. Mas lumalalim lang yung sugat mo, imbis na gumaling pala ka. So, para sa'yo, Kuya Sam, ano mga mapropose mo doon sa mga band-aid na yan? Yun. Para sa akin yung mga dapat gawin siguro yun. Tanggapin mo. I-acknowledge mo na ka, miserable ka. Parang, Kung wala si Lord. Kumbaga, kailangan natin yun eh. Pag ba sira yung aircon, lalapit tayo sa naglilinis ng bintana sa gilid. Di ba hindi? parang wala tawag doon, nabalian ka, pero lumapit ka, albularyo yung nilapitan mo, di ba? Sabihan pa na may kapre na nakahawak sa'yo. Hindi talaga may iwanan. Hindi may iwasan. Kailangan mo mag-aral mo pa sa ano. Parang yung puso natin, Oo. dapat palambutin natin. Dun sa second point, Second point naman is, we need to acknowledge that we need God's mercy, grace, and help. So, apart from acknowledging ourselves na tayo ay miserable, in miserable condition, we also need to acknowledge na we need God's help. Diba? Kasi yun nga, we are hopeless and hindi natin kayang i-trust or tulungan yung sarili natin. Diba? Kasi ang nasa sa atin lang naman is puro sinful desire, evil behavior, and yun nga, simple nature. So, ayun, we need to acknowledge God and yung mercy niya sa atin. We need to ask for His mercy and then Forgiveness. yung grace niya. And which is very important na maintindihan natin yung grace. And then, from that, doon na papasok yung talagang aid or help nila sa atin. Actually, napaka-bless nga natin na alam natin to eh. Kasi, maraming yumaman. Hindi nila alam. Maraming mga Sila. bata ngayon. sila mayaman sila sa pera. Sa-object. Tayo mayaman tayo sa, mayaman tayo sa forgiveness nila. Sa grace nila. So parang, ayun na nga, parang napag-usapan na natin lahat yung miserable condition ng man. So mapapatanong tayo, ano nga ba yung epekto ng pagkahulog ng tao, di ba? The effects of the fall of man. Di ba? Ay yung magiging next na pag-uusapan natin. So, Bukas na yun. Bukas.